Ang video na inyong mapapanood ay pawang mga trending news na nangyari ngayong linggo base sa personal kong obserbasyon. Kung ang mga chismis na nakalap ay totoo o pawang katang isip lamang, Google nyo na lang. Ano na? Viewers' discretion is advised. Mga Mars, hitik na hitik ang mga chika natin this week. Kaya wag na natin patagalin at umpisahan na. Chismis of the week. Mga Mars, ano nangyari dyan sa inyo sa QC? Hindi naman kami na-inform na meron kayo dyan pa pool party. Pati yung mga mall hindi nakaligtas. Nagmukhang Grand Canal sa Venice, Italy. Buti pa to si Sir, chill lang ang buhay sa improvised wave pool. Ito naman si Madam, bahala kayo dyan sa buhay nyo. Basta ako, samgyupsal ang babanatan ko. Speaking of banatan, tuloy-tuloy na ang laban nila Manny Pacquiao at DKU sa December 2022. Sa December 2022. Ito ay isang exhibition match for a cause para sa mga victims ng Ukraine War at housing program ni Sir Pacquiao sa Mindanao. Ayos to magpakatibay ka, Lods. Hindi katulad nitong gumuhuki sa Mesa Activity Center sa Mall of Asia. Dala siguro ito ng sunod-sunod na pag-ulan or malamang kinulang lang talaga sa tibay ng pagkakagawa. Thankfully ay wala namang nasaktan. Masasaktan na naman ang mga panatiko ng Pink Lawan dahil talaga namang mukhang kaabang-abang ang pelikulang Made in Malacanang. Mukhang dito natin malalaman kung ano naman ang other side sa kwento ng martial law. O baka sabihin nyo na naman, chismis lang to na hindi ito part ng history. O kung may ebidensya naman, bakit nyo pinipigilan na malaman ng tao ang kwento? Gaya nga ng mga sinabi natin sa previous episode, chismis is part of history. Di ba, Tito Boy? Chismis is part of our historical discourse. Hindi mo pwedeng hindi sabihin na walang chismis ang kasaysayan. History para sa ating bansa. Ang pagkapanalo ng ating Philippine women's team na Pilipinas sa isinagawang AFF Women's Championship. Agad naman silang pinatawag ni PBBM upang batiin sa kanilang tagumpay. Congratulations sa inyo mga ma'am! Congratulations din sa Gilas Pilipinas basketball team sa inyong bagong learning experience. Yun daw ang sabi ng coach nyo narinig ko lang. Ito ay matapos silang matalo sunod-sunod sa FIBA Asia Cup. Ang daming fans ang dismayado sa management. Pero mukhang dead makers lang ang mga namumuno dito. Kaya yun, sure ball, na-shoot sila ngayon sa basurahan. Speaking of basurahan, isang scavenger beetle. Isang water scavenger beetle ang natuklasan ng mga researchers natin sa Ateneo. At pinangalanan itong Anashiena, anak ng tipaklong. Basta may angat buhay. So ano to, in memory of Mama Lenny? Sa lagubang of Kamsur, ganon? Samantala, dalawang tigre sa Malabon Zoo ang pinangalan ng Bongbong and Liza. Kasunod sa pangalan ng ating El Presidente at ng kanyang First Lady. For sure, mag-a-attract ito ng madaming visitors sa zoo. Inaasahang mag-a-attract ng madaming investments and events para sa bayan. Ang kasalukuyang tinatayong 1.2 billion worth Spark Summer Sports City Project. Ito ay matatagpuan sa Catbalogan City, Samar. O diba, ang taray, isa na namang world-class infrastructure ang parating. World-class design ang pinakita sa atin ni Paulo Ballestero sa national costume na inirampa sa Binibining Pilipinas 2022. Inirampa ito sa stage ni Oriental Mindoro candidate Graciela Leman. Talaga namang pak na pak at majestic ang datingan. Kudos sa inyo, grabe kayong mga halimaw. Speaking of halimaw, mukhang may nakawalang halimaw sa kabilang daigdig. At biglang nag-decide na mag-commute at sumakay ng jeep. Ay, kuya, nire-record kita ha! Anong oras na? Kuya! Anong oras na nire-record kita? Ano ba to? Isa na naman public prank ng isang YouTuber? O isa na naman sa mga series ng Vincente Mendes? Pero kung totoo man to ate, in case hindi mo pa alam, ikaw ang nire-record dito. Kanina pa ako dito! Ang tagal-tagal mo! Bayad ko daw. Nire-record kita, kuya! Kanina ka pa baka naman ang ibig niya sabihin tinatimeran kita, kuya. Kayo naman? Ano to? May plano ka? Patagalin? Ilang oras na Totoo ba? Na ilang oras na ang lumipas? Serang to? Nagbongisa kay lahat May mga plano din ako! So may plano ka pala. Sana sinama mo sa plano mo yung time na makukonsume mo sa pagkukommute. Shit! Hindi na satok! Yan, yung para saan? Sa pera? Malamang girl, nagtatrabaho yung tao Ha? O kakapal na mukha ninyo kung para sa pera! Sorry, natawa ko dun sa reaction ng bata. Na meron isang tao na naagrabyado para sa pera? Bakit nyo naman kasi ginagalit si Tipsy D? Hindi ba? Kamukha lang? Sorry. Ang tagal mo kuya, isang oras tayo biyahe? Isang oras ang biyahe natin, ha?
Ayaw talagang paawat, guys. Hayaan nyo na. Gusto lang ata niya masulit yung pamasaheng binayad niya. Dahil nakatukaw, pinapantay mo na. Maralintong na. Ha? Hindi ka pa bayad na hinayupa ka? Lakas mong magreklamo? Pigilan niyo ako, pigilan niyo ako. Hindi na mapipigilan ang paglilinis sa listahan ng 4P. At halos 1.3 million out of 4.4 million beneficiaries ang natanggal na sa listahan dahil hindi na sila considered poor. Ito ay magbubukas ng daan para sa mga bagong aplikante na higit na nangangailangan sa programang ito. Nangangailangan ng 6.8 billion pesos na pondo ang LTO para daw maayos ang aberya sa mga nakataingang plaka ng sasakyan. Ang tagal-tagal ng issue yan, mga pap. Mahabol nyo pa kaya ang printing niya? Yung manong habulan ng Kamote Rider at HPG sa Marilaki nauwi sa pagpasok ng pulis sa legendary portal. Tigilan na kasi yung pangangamote sa daan para iwas disgrasya na. Linggo-linggo na lang atang may nahuhulog dyan eh. Nahulugan ng gumuhong lupa ang isang tindahan sa Taguig. Nagkaroon ng mini landslide sa tabi mismo ng daan. Mabuti na lang at wala namang napabalitang nasawi. In case hindi na naman nabalita sa mainstream media, tuloy-tuloy ang installation ng rail line tracks para sa MRT-7. Layunin nitong mapagdugsong ang North Avenue, Quezon City sa San Jose del Monte City, Bulacan. Mukhang wala na talagang makakapigil dito. Napigilan ang planong 3 railway project matapos ma-deemed as cancelled ang loan application sa China para dito. Ang sabi naman ni President Bongbong Marcos, back to the negotiating table tayo. Pakikipagnegosasyon sa Congress isinusulong na ni Senator Robin Padilla para tanggalin ang 60-40 policy sa ating bulok na 1987 Constitution na pumipigil sa karamihan ng mga foreign investors na pumasok sa ating bansa. Ito ay isang hakbang para palakasin pa ang ating ekonomiya sa pagpasok ng mas maraming kumpanya na magbibigay ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. The more company, the more jobs, the more money to everybody for a greener pasture, ika nga. Green Soldier ng Baguio City, level up na talaga. Namataan ito ngayon na nagtatanghal sa loob ng SM Baguio City. Grabe ang buhos ng mga blessing. Deserve mo yan, Tito Noel. Ang dating iniisnab-isnab at pinagtitripan sa daan. Eh ngayon, ay kaliwat ka na ng brand deals at may nakaschedule na mall shows pa. Kabon! Naispatan sa isang mall sa Davao City si Citizen Duterte habang siya ay nagsha-shopping. Shopping ba talaga to? Ba't parang naging picture taking na? Meet and greet yarn? Swerte naman ng taga Davao. Ingat lagi, Paps. Enjoy your retirement at chill-chill ka lang dyan. Mukhang hindi na chill ang mga tao sa loob ng Cebu Pacific Flight 5J559 na bound for Cebu sa video na ito. Dahil daw ito sa isang engine failure ng eroplano na nasabayan ng red lightning alert ng NAIA. Stranded tuloy sila sa loob ng eroplano. Kaya ayun, paypay is light muna sila ng mahigit daw 1 oras. At yan ang Chismis of the Week. Hello, angel, angel, baby, angel, you're my angel, baby. Ilangaw. Ayos ba mga Mars? Nagustuhan nyo ba yung episode natin today? Ang hirap tahiin ng script niyan ha. Wala ba tayong pa-Gcash dyan? Baka naman.